Magandang umaga sa ating lahat, mga kasodra. Tayo ay narito sa umagang ito upang magpasalamat sa Diyos sa panibagong araw na Kanyang ipinagkaloob. Bago tayo magsimula sa ating mga gawain, ilaan natin ang ating sarili upang makinig sa salita ng Panginoon at magnilay sa Kanyang kabutihan, manalangin ng may pananampalataya. Naway buksan natin ang ating mga puso at isipan sa patnubay ng Panginoon upang ang ating araw ay mapuno ng Kanyang kapayapaan, karunungan, at pag-ibig. At hilingin natin na samahan tayo sa bawat hakbang at maging liwanag sa lahat ng ating gagawin. Ayan, magandang umaga ulit mga kasolidra. Miyerkules na naman, no? Kalahati na ng isang linggo. At ngayon ay June 10. Diba? June 10 na. Ang bilis ng panahon. Ngayong umaga mga kasolidra, ang ating ninilayan ay matatagpuan sa Bagong Tipan sa Lucas Kabanata 10, talatang 23 hanggang 24. Ito po ang sinasabi. Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi ng walang ibang nakakarinig, pinagpala kayo sapagkat nakita ninyo ang mga nakikita ninyong ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang naghangad na makita ang inyong nakikita at marinig ang inyong naririnig. Subalit, hindi nila ito nakita ni narinig. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Mga kasolidra, ang pagkakaroon ng mga matang nakakakita ay hindi lamang tungkol sa kakayahang makakita ng mga bagay sa ating paligid. Higit pa rito, ito ay tumutukoy sa kakayahang makita at maunawaan ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Maraming tao ang may pisikal na paningin, ngunit hindi nakikita ang kabutihan, hindi nakikita ang pagmamahal, at hindi nakikita ang mga aral na nais ipakita ng Diyos sa kanila. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mga kasolidra, madalas tayong abala sa mga problema, sa mga alalahanin, at sa mga bagay na nais nating makamit, di ba? Pero dahil dito, hindi natin napapansin ang maliliit na biyaya na patuloy na ipinagkaloob ng Diyos sa ating buhay. Ipinagkaloob ng Diyos sa ating pamilya at sa ating mga kaibigan, kalusugan, at mga pagkakataong makapagsimula muli. Ang mga matang nakakakita ay pusong marunong kumilala, mga kasolidra. No? Mga pusong marunong kumilala at magpasalamat sa mga biyayang ito. Itinuturi rin sa atin ng Diyos na makita ang pangangailangan ng ating kapwa. Ang tunay na paningin ay hindi lamang nakatuon sa sarili, kundi nakikita rin sa mga taong nangangailangan ng pagmamahal, nangangailangan ng pag-unawa, at nangangailangan ng tulong. Kapag binuksan natin ang ating mga mata
sa kalagayan ng iba. Nagiging instrumento tayo ng habag at kabutihan ng Diyos. Hinihikaya tayo na pagninilay na ito na hilingin sa Diyos ang espiritual na paningin, ang kakayahang makita ang kanyang kalooban, ang kakayahang makita at matutunan o matutuhan ang kanyang mga aral at makilala ang kanyang presensya sa bawat pangyayari ng ating buhay. Sa ganitong paraan, mga kasolidra, hindi lamang tayo nakakakita gamit ang ating mga mata, kundi pati na rin sa pamagitan ng ating pananampalataya. Manalangin tayo, mga kasolidra. Panginoon Jesus, buksan mo ang aming mga mata upang makita namin ang iyong kabutihan at presensya sa aming mga buhay. Tulungan mo kami makita ang mga biyayang iyon, ipinagkaloob at mga pangangailangan sa aming kapwa. Bigyan mo kami ng pusong mapagpasalamat at handang sumunod sa iyong kalooban. Naway maging malinaw ang aming paningin sa pamagitan ng pananampalataya upang lagi kitang makilala at masunod. Panginoong Diyos, basbasan mo ang aming bayan ng kapayapaan, ng pagkakaisa at pag-asa. Gabayan mo ang aming mga pinuno at mamamayan upang laging manaig ang katotohanan, katarungan at pagmamahalan. Ingatan mo ang aming bansa sa lahat ng panganib at patuloy mo kaming akayin sa landas ng kabutihan. Panginoong Diyos, ipinatalangin po namin ang lahat ng mga kasundaluhan ng bansang Pilipinas. Bigyan mo po sila ng lakas ng katawan, tapang ng loob, at malinaw na pag-iisip sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Ingatan mo po sila sa anumang panganib at ilayo mo sila sa kapahamakan. Bigyan mo rin sila ng mabuting kalusugan, matibay na pananampalataya at pusong may malasakit sa bayan at sa kapwa. Naway maging tagapagtanggol sila ng kapayapaan at katotohanan. Sa iyong banal na pangalan, kami ay nanalangin at nanampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen.